Wala pa nag-i-in. Palubat kasama. Palubat tong akin. Charger niya. Start na. Okay. Start po tayo sa atin pong extra na pag-aaral. Kasi po bukas nga po meron po akong ikakasal. Alas 4 pala ng hapon yung kasal ko sa Bacolor. So, hindi po pwede mag-lesson pa ng 10 to 12. O 12 to 2 pala. 12 to 2. Baka yung 10 to 12 po pwede pa. Kasi mahaba naman yun. Kaya samantalahin po natin ngayon, ang subject po natin ay Project Apollos or Apollos Project, ano po. Dito po tayo sa sa implications of plenary verbal inspiration. Tama po ba? O meron pang nauna diyan. Yung the Bible as divine book. Tama, no? Yan ang hindi pa natin natalakay. Ayun. So, the Bible as a divine book. Bago po yung plenary verbal inspiration. Ano po ibig sabihin noon? Sige po, tayo muna yung manalangin. Pastor Berriña, open us in prayer. Yes, Lord, hallelujah. Pagpunta ang Diyos ng tapat, ang Diyos ng mabuti sa aming buhay. Patuloy po kami nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Hindi. Narito po kami upang mag-aral ng banal na salita mo. Patuloy mo po kami samahan at patuloy po na gamitin mo ang lingkod, ang aming Bishop na si Sir Lord. Bless mo po siya, Panginoon. Gayit po kami na makikinig. Patuloy na pagpalain mo kami. Bigyan mo kami ng nakakakita spiritual at tingnan nakarinig spiritual. At patuloy na ito sa pumili sa aming mga buhay. Pag kami matututunan ay aming din po itong magamit at maibahagi, Panginoon, sa bawat isa na aming kaharap. Ito po ang aming sa pagdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Page 18. 18 ba? The Bible as a divine book. Sabi nga, the Bible is like no other book. Wala pong maihahalin tulad sa Bible. Ano po? Unique yan, unique. Kakaiba, naiiba. Sabi nga, it is unique for it has come to us from God Himself. Kaya pala unique ano. Ito ay ipinagkaloob sa atin mula sa Panginoon. It has come to us galing sa Diyos. This is evident from its own claims to inspiration. At si Pablo ay nagsulat, sabi niya sa 2 Timothy 3:16 hanggang 17 ngayon, all scripture is God-breathed. So, pwede pakibasa muna, 2 Timothy 3:16 to 17. Ito po ang sinasabi. Ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtutulong, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Amen. So, yan po sinasabi ng 2 Timothy 3:16. Sabi nga, though human writers were used by God to record the scripture, using their own styles of diction and expressing their own personalities, their words were the out-breathing of God. Yun po yung mga God-breath. Yun nga po yung sinasabi. Kaya kailangan po meron po tayong stand na kinikilala po natin ng Biblia na ito po ay inspired na salita ng ating Panginoon Diyos. Yung unang blanco po, inspiration. Inspiration. Sabi diyan, then is the supernatural book, supernatural work of the Holy Spirit whereby
He guided and superintended the writers of Scripture so that they wrote is the Word of God. So, sinamahan po sila, kinasihan po sila ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya naman, naniniwala po tayo na ito po ay salita ng ating Panginoon. God breathed, ano po? This breathing into the writings or superintending other writings was an act both plenary and verbal. Plenary and verbal. The Bible's inspiration was plenary in that it extended to every portion of the Bible. Ayan, pag-usapan natin salitang plenary, tsaka yung verbal, tsaka yung inspiration. It was verbal, no? That the Holy Spirit guided in the choice of the words. So, si Holy Spirit po, ginabayan niya po yung mga human author kung ano yung mga pangungusap na kanila pong isusulat, which cannot be separated from thoughts. As a result, it is infallible in truth and final in authority. So, the Greek word for inspired in 2 Timothy 3:16 sa NASB is Theopneustos. Theopneustos. Ibig sabihin, morally, God-breathed. Oh. Bakit? Because of its divine origin and its divine nature. The Bible, in its original writing, was without error. In its original writing. So, ano po ang original na pagkakasulat ng Biblia? Ang Lumang Tipan, na isulat niya sa Hebrew. No po? Ang Bagong Tipan, isinulat sa Greek. Yun po yung translation. So, kaya kailangan din, maalam din sana tayo sa Hebrew tsaka sa Greek. Para kung ano kahulugan ng English word. Minsan kasi sa English, same ang mga words. Like for example, love, puro love ang sinasabi nila, pero pag tinignan mo sa Greek, different interpretation ng love. Merong eros, merong, diba? Phileo, agape. So, minsan mababasa natin world, pero maraming world, ano? Pero sa English, puro world ang mababasa po natin. Kaya ganyan kahalaga yung maalam din tayo sa original na translation o original na pagkakasulat ng Biblia. So, biblical teaching on Revelation. Basa po Hebrew 1:1. Meron kayong Revelation. 1:1 and 2 ng Hebreo. Ang sinasabi sa Hebreo 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Hanggang 3 bisa. 1:1 and 2 lang. Okay na. So, sabi sa English version, ano po? God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets. So, ang Diyos daw po ay nangusap nung unang panahon. Sino ginamit? Mga propeta. Mga propeta. Kaya yung mga ibang portion ng Bible, mga propeta po ang ginamit diyan para maisulat ang Lumang Tipan. Pinangunahan na yan ni Moses, di po ba? So, sa verse 2, in these last days has spoken to us in His Son. Paano na po nang usapan Diyos? Sa pamamagitan po ng kanyang anak, ng kanyang bugtong na anak, na kung saan He appointed heir of all things, through whom also He made
the whole world. So, revelation. Meron pong general revelation. At merong specific revelation. Ano po yung general revelation? Meron kayong idea? Pag sinabing revelation, paglalahad sa Tagalog, kapahayagan. No? So, ang Diyos po ay nagpahayag. No? So, sa tinatawag na general revelation, God making Himself known to humans. Amen? Ang Diyos daw po ay nagpahayag, nagpakilala sa mga tao. Ano-anong kaparaanan pagdating sa tinatawag na general revelation? General. Kasi especially yung pagpapahayag niya through His Son. Di ba? At yun ay nasa Bible. Sa pamamagitan po ng Biblia, makikilala natin ang Diyos. Saan pa? Pamagitan ng kanyang anak niya siya. Oh. Special pa rin yun. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Tsaka mga propeta. Basa nga po 19.1 ang awit. Awit 19 verse 1. Ito po ang sinasabi sa awit 19.1. At ang kalangitan ay nagpapayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. Amen. Nagpapayag din si Lord sa mga nilikha niya sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Ayun, no? General revelation, ano? Amen. The heavens are telling of the glory of God. And their expanse is declaring the work of His hands. Amen. Amen? Amen. So, ang langit, pag tumingin ka sa kalangitan, mag-iisip ka, paano nagawa yan? Di ba? Sino bang creator niyan? Di ba? Kaya yung iba, ano na rin, pati langit, pati, di ba, pati bituin, kinakausap, pati buwan, dinadasalan, pati araw. Kaya, di ba? Kaya meron sun god S-U-N, sun god. Yung iba naman kinakausap ang buwan, o maliwanag na buwan, nakikiusap ako. Ako sana'y dinggin mo, di ba? So, ang kalangitan ay nagpapakita ng tinatawag na ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Pag tumingin ka sa langit, pag tumingin ka sa mga ulap, no? Pag sumakay ka sa eroplano, yung nature, nangungusap ang nature. No po? So, patunay lang po na meron pong isang makapangyarihan na nag-create ng nature. Amen? Kaya sa pamamagitan niyan, pwede mangusap ang Panginoon Diyos. Saan pa pwede mangusap ang Panginoon? General. Kahit na believer at unbeliever. Saan pa? Konsensya. Diba? Anong talata? Romans 2, verse 14 to 15. 14 di siya. Romans chapter 2, verse 14. 15. Ito pang sinasabi sa Roma 2:14-15 sapagkat kung ang mga hingkil walang kautusan na katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilalan sa isa't isa. Amen. Amen. Sabi ron, for when Gentiles who do not have the law do distinctively the things of the law, these not having the law are a law to them or to themselves. Verse 15,
In that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Amen? Good afternoon. Buti, nakahabol. So, saan po? General revelation, pinag-usapan po natin. Una, nangungusap ang Diyos. Pag sinabi kasing general, Christian and non-Christian. Di ba? General yun eh. Papahayag siya eh. Kapahayagan niya. So, kaya kahit na Gentile, no? Kahit na unbeliever, pwedeng makonsensya. Di ba? Kaya minsan pagka nakapatay o pumatay, di ba? Nakukonsensya, sumusuko na lang eh. Merong special na galaw ang Diyos doon sa kanila. Opo? At yun nga, ang Diyos ay nangungusap, inuulitin ko, general revelation through His creation. And we are all included as His creation. Amen? Dapat pag nakikita yung mukha mo, nangungusap na ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Di ba? Nagliliwanag na, di ba? May kakaibang kakaibang aura nito di ba? Kakaibang hilatsa ng di ba? So, kasi we are all part of His creation. Okay? Pagdating sa specific revelation, God reveals Himself to specific people at specific ways in specific times. Amen? So, ang Diyos daw po ay nagpahayag, no? Naglahad ng kanyang sarili. Kanino? Nagpahayag siya kay Abraham. Nagpahayag siya kay Moses. Di ba? So, specific na mga tao. Ganon din sa Bagong Tipan. Si Pablo, di ba? Nakadaupang palad niya ang ating Panginoon Jesucristo sa road of Damascus. So, kaya isa po sa sa parang special na rin ito, nakapahayagan ng ating Panginoon Diyos. Minsan yung mga Muslim, iniisip natin, parang imposible na ma-born again, no? O makakilala sa Diyos. Pero pwede magpahayag na special ang Diyos sa kanila. Specific time, specific people, specific place. Di po ba? Tayo po ba naranasan natin specific revelation? Kayo, naranasan ninyo? Nagpahayag ba ang Diyos sa inyo? Di ba? Siguro, when you become a Christian, yun, specific yun, pahayag ang Panginoon sa atin. So, sa anong kaparaanan? Through direct speech and miracles. Sino po rito yung lumapit kay Lord dahil pinagaling siya sa kanyang karamdaman? Di ba yung mga ganun, Yung mga nakaranas ng mga miracles. Nakapakinig ng Ebanghelyo, nakunbik ang puso. Amen, Lord. Walang imposible sa Panginoon. So, through Jesus Christ, of course, John 1:18, Hebrew 1:2, no? And through the Bible. Yan po yung tatlong bagay, tatlong specific na kapahayagan. Through direct speech and miracles, through our Lord Jesus Christ, and through the Bible. So, yan po yung sa Revelation. Sabi ko nga palagi, itong Bible already revealed. Tama ba? From Genesis to Revelation. Hayag na eh. Kaya lang, ang Biblia ay nananatiling mystery. Kanino? Kanino? Bakit? Sa atin. Hayag nga eh. Sa mga hindi nagpabasa. Pag binasa mo yan, di ba?
Already revealed na eh. Lahat ng dapat natin malaman patungkol sa Diyos, patungkol sa kaligtasan, no? Everything in our life, practical way of living, nandiyan na po eh. Kaya lang, nananatili siyang misteryoso, no? Sa ibang mga mananampalataya, kasi po, maraming mga mananampalataya hindi naglalaan ng panahon para saliksikin o basahin ang Biblia. Good evening, good afternoon. Welcome, sir. Join ka lang dyan. Di ba nakakalungkot na senaryo? Ang daming Kristiyano inosente sa Bible. Pero kumbaga sa master nila yung yung paggamit ng cellphone. Di ba? Alam nila kung paano ba ang cellphone eh. Pero tanungin mo tungkol sa Bible. Ha? Sino po ba yung yung unang naghayag ng ebanghelyo? Sino yung unang preacher? Who is the first preacher? Babae sa balon mo. Babae sa balon. Sino yung first preacher? Sa Lumang Tipan, ha? Sa Lumang Tipan. Noah. Ilan taon na nangaral? Sinawa po ba? Noah ba? Nawa po ba? Diba si Marcy? Sino? Sabi ni madalas, di ba? Very common. Ang unang sagot talaga natin, Noah. Pero, biblical speaking, sino kaya? Ang unang naghayag o nangaral. Sa Lumang Tipan, ha? Sino? Ang unang sagot talaga, karamihan na sinasagot, Noah. Diba ba? Hindi siya. Si Adan ang unang Diyos. Ay unang ginamit ng Diyos. First preacher in the Old Testament. Basa po, Jude, verse 14. Tignan nyo. Tignan. Jude 14 and 15. Sabi, sabi ng verse 14, it was also about this man that Enoch in the 7th generation from Adam prophesied and saying, behold, the Lord came with many thousands of his holy ones to execute judgment upon all and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Sino na una kay Enoch? Tsaka kay Noah? Diba? Ano ba ni Enoch si Noah? Sa generation. Who comes first? Enoch or Noah? Apo ni Noah si Enoch eh. Apo ni Noah, si Enoch. O, check nga natin. Jude 14. Genesis chapter 5, verse 21 and 22. Take note ha, si Noah, lumitaw siya, chapter 6. Diba? At nabuhay si Enoch na 65 taon at Oo. naging anak ni Jerusalem. 22 at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na ipinanganak si Mutusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Oh.
Sino mas matanda? Si Enoch o si Noah? Noah. Enoch. Oh. Ako sa tuhod na si Apo niya sa tuhod, si Noah. Parang mali. Sige nga, ito, 521. Enoch lived 65 years and became the father of Methuselah. No, anak niya si Methuselah o Matusalem. Then Enoch walked with God 300 years after he became the father of Methuselah. And he had other sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Oh. Tapos si Methuselah naman, sino naging anak? Ha? Lamek. Diba? Enoch, Methuselah, Lamek. Sabi nga ng verse 30, then Lamek lived 595 years after he became the father of Noah. Oh. Ilang generation pa pala yun, ano? Enoch, Methuselah, Lamek, Noah. So, first preacher si Enoch. Diba? Pero may nangaral na siya, ang ipinangaral niya yung darating na paghuhukom. Sa panahon ni Noah yung nangyari yun. Yung judgment. Ilang generation, ano? Anak muna si ano, mo. Tapos bawat anak nila 900 years. Di ilang taon bago ipinanganak si Noah. Di ba? Kung 4 na generation yan, mga 300 years. Di ba? 300 years plus. Oh, bago chapter 6 si Noah, nangaral siya na 120 taon nangaral si Noah. Tapos ang convert 7. Pang-8 siya. Di ba? So, mas matigas pa na yung puso. di matigas ang puso ng mga tao, no? Kesa Di ba? ngayon. Yan nga Okay. 120, 7 converts. Ang lakas ng anointing ni Noah. Halos ang bahayan niya lang naligtas, ano? Naligtas sa baha. Yan yung una, revelation. Pahayag, kapahayagan. Pagpapahayag, nagpakilala ang Diyos. Dalawang kaparaanan, ano uli yun? General. Pangkalahatan. The heavens declares the glory of God. Diba? Kaya pag umaraw, lahat maaarawan. Gentile ka man, o Christian, or Jew, diba? Pwede mo pakinabangan ang sikat ng araw. Pag umulan, lahat maulan na. Pag lumabas ka, depende, di ba? Ganun din sa araw. Yung sumunod po na salita, inspiration. Yan. Inspiration. 2 Timothy 3:16. Ito po sinasabi sa 2 Hanggang 17. Sige po. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Amen. So yan po yung inspiration in connection to the Word of God. Yung sumunod po yung salitang illumination. Illumination. Di ba meron kayo? Yan. Amen po. Ang mga talata na pwede ilagay dyan, John 16:13. Lagay niyo ng mga talata. Sa Revelation, Hebrew 1:1 and 2. No? 12:16.
Sa inspiration, 2 Timothy 3:16 to 17. Sa illumination, John 16:13. 2 Timothy 2:7. Yan 3:16. Yan 3:16. Ay, 2 Timothy 2:7. 2:7. 2 Timothy 2:7. yan 16. Basa nga po, John 16:13. 13. Yan 16. Ngunit pagdating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. 16:13. But when He, referring to the Holy Spirit, tinawag siyang Spirit of Truth, when He comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. He will disclose to you what is to come. Basa po 2 Timothy 2:7. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo, at paunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Amen. Oh. Sabi yan, ganda, no? Sabi ron, ano? English version. 2 Timothy 2:7. Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Amen? Consider what I say. When we consider the very word of God, what happened? The Lord will give you understanding in everything. Amen? So, sa manual po natin, yung triangle, lagay niyo po sa loob, God, the Lord, di ba? Tapos, merong arrow. May arrow. Yung arrow, sulatan niyo pong Revelation. Ayan. Okay? Tapos, meron dito parang nag-iisip. Mind of man. Mind of man. Okay. Mind of man. Ang Diyos ay nag-reveal, no? Nagpahayag siya sa puso at sa isip ng mga tao. Ano po? Tapos, sumunod na araw, yung isip ng tao, what happened? Ginamit ng Panginoon para isulat ang Word of God. Yung tao. No? Yan po. Kaya itong already revealed na Word of God, ito ay nung sinulat ng tao, ng human author, ang tawag diyan, inspiration. So, sulatan yung inspiration. Yung arrow from the mind of man going to the written Word of God. Ano yung written Word of God? Yung parang libro, no? Word, Bible yon, the Bible. So ngayon, ito na po yung Bible. Pag binabasa mo siya, may susunod na arrow, illumination. Illumination. So, ito pong Word of God, pag sinabing illumination, illuminating the heart of the reader. You know? Illuminating the heart of the reader. O di, puso, ano yung huli, di ba? May puso. Heart of the reader yan. O, ini-illumine. Di ba? Lumilinaw. Di ba? Kung maklaro. Di ba? Sa mga nakikinig.
Kaya yun po yung pagkakasunod-sunod. Ito si Lord, God, yung triangle, Revelation, nag-reveal siya ng kanyang sarili, isip ng mga tao. no? Personally, no? Nag-reveal siya doon sa mind of man. So, ito mga tao na ito, mga human author, inulit ko, di ba? They were inspired by the Holy Spirit when they wrote the very Word of God. No? At ngayon, ito na yung Word of God, sinulat na ng human author. Ito naman, wala na pong revelation ngayon. Yeah? Wala na pong revelation. Wala nang special revelation. Oo. Di ba? Kaya pagka mayroong nagsabi, sabi na mayroong special na kapahayagan ng Diyos sa akin. Pag hindi po angkla sa Word of God, hindi po special yun, regular lang yun. Isip lang yun. Oh, haka-haka, puro lang ng tao yun. No? Lahat ang dapat natin malaman sa Diyos, andito na. Ito yung sumasala, Amen. yung Bible. Amen? Eh pag may lumapit sa inyo, Pastor, mayroong fresh na revelation. Ano yun? Kasi may lumapit talaga sa akin niya. Sabi niya, naniniwala ka ba sa Trinity? Naniniwala naman ako, sabi ko. Pero alam mo ba ang Trinity? God the Father, God the Son, and God the Mother. Matindi, no? That is the Holy Trinity. Nasa Bible. Feminine daw si Holy Spirit eh. Oh, ganun. Pero tayo lang sa kanila, ama, anak. Yeah, Santo, pero wala. Di ba si ano, Ganda, sabi niya kaya si nga. Adan, Si Rosa, naging babae. Ano po tayo? Ha? Si Rosa, di ba nabautismo nga? Opo. Sabi niya, Lord, ang na talaga kami. Oo. Nabautismo na po siya. Ano ba tayo umasok? Ay na, sabi ko. Wala tayo, Trinity. Say tayo. May sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Pero walang sen. Kaya nga yung ating benediction, di ba? Okay. So kita nyo yung si God nagpahayag sa human author. Si human author kinasihan ng Holy Spirit. Kaya naisulat ang Bible. Amen? Etong Bible na gawa na, from Genesis to Revelation, pag binabasa mo siya, hindi po revelation ng pag illumination. Paglilinaw. Naglilinaw, lumilinaw, no? Kasi hayag na nasa Bible na Iba, piloso. Lumilinaw na lang. Oh, malinaw na. Ano kaibahan ng revelation sa illumination? Oh. Sister Julieta Cambia. What are the difference between illumination and revelation? Ano pa? Ang illumination, Sa revelation, ang Diyos ay nagpahayag. pahayag sa revelation. No? Kanino nagpahayag? Kanino nagpahayag? Sa'yo? Sa mga propeta. Sa atin? Propeta. Sa mga human author ng Bible. Sa mga No? inspiradong God revealed Himself. Pinasalitan. Diba? Oh. I-reveal. Ay sa mga bumabasa ngayon, ano po nagiging karanasan ng mga nambabasa ngayon? O ano yun? Ano tawag doon? Anong termino? Oh. Illuminati. Illumination. Nag-illumine, di ba? Ibang malabo bigyan. Uy! Nag-cling eh. Wow, yun pala yun, di ba? So yun So kaya merong term na plenary verbal inspiration. Naririnig nyo na yan? So, pag sinabi kasing plenary, ibig sabihin, equally inspired of every part of the scripture.
equally inspired. Ano po? Of every part of the scripture. Pag sinabing verbal, no? The very words, not just thoughts or ideas. No? Verbal. Eksakto. Oh, yun ano eh, no? Kaya, tingnan natin sa likod. Clear na yung illustration ninyo? Kaya nyo na paliwanag yan. Turo nyo yan. So, implications of plenary verbal inspiration. Implications. Number 1, plenary verbal inspiration does not teach that all parts of the Bible are equally important, but only that they are equally inspired. Ano ibig sabihin po niyan? Kayo nga mag-explain. Ano yung tinuturo ng plenary verbal? Inspiration. Ha? Does not teach that all parts of the Bible are equally important, but only that they are equally inspired. In your own words, kayo po, liwanag. Magbigay ako ng sample. Judges 3:16 and John 3:16. Judges 3:16. Ano sabi? Ano sabi? Judges 3:16. Ito. Sinasabi, Judges 3:16, at Aaron ay gumawa ng isang tabak na may 2 talim, na may 1 siko ang haba at kanilang bitigis sa loob ng kanyang suot sa kanyang kanang hita. Ehud made himself a sword which had 2 edges, a cubit in length, and he bound it on his right thigh under his cloak. So, si Ehud daw, gumawa raw ng alin? Ng tabak Opo. na mayroong 2 talim o magkabilay talim. Tapos yung haba niya, cubit in length. Anong ginawa niya? Sinukbit niya ito sa kanyang tagiliran. So, Bitigis sa loob ng kanyang suot. sa John 3:16, Judges 3:16 yan, Tapos John 3:16. Yan, 3:16. Tapos sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, what are the difference between these two texts? No? Kumbaga lahat ng salita dito sa sinutukoy dito sa Biblia, lahat to pantay-pantay na walang mas higher na mas banal, kundi lahat to banal, lahat ng nakasulat sa Biblia. Wala siyang tinatangi kumbaga. So, yung Judges 3:16, Inspired yun. they are equally inspired. Both are inspired. Sa lahat. Di ba? Pero, may bearing ba sa atin dyan, Judges 3:16? Kasi yung sinong sumampalataya. Hindi, Judges 3:16. Ay, Judges 3:16. Oh.
Yung Judges 3:16, kwento na lang yun sa life ni Ehud. Na gumawa siya ng ng tabak na magkabila ay talim, di ba? Tapos sinukbit niya. Kinukwento lang ng author. Pero how about John 3:16? Oh. Both are important, tama ba? Both are inspired pala. Inspired kasi parehong written ng human author yan no? Pero mahalaga ba sa atin yung Judges 3:16? Ano kaibahan ng John 3:16 at saka Judges 3:16? Yung sa Judge kasi parang personal Sa John 3:16. History na lang yun, kwento lang ang buhay ni Ehud. Sa John 3:16. For us to inform lang. Pero sa John 3:16, may laking kinalaman sa kaligtasan. Ang kalahatan. Kaya ngayon sinihahain niya Diba? sa lahat ng tao, lahat ng mga sumampalataya. Oo. Lahat ng tao, inaanyayahan yan na tumugon hanggang sa Oo. ngayon. Etong sa Judges kasi, parang inspired ka na lang sa kwento Yung kay Ehud, yung kay So, yun natin sipatin yung Ibig sabihin, ang pagtuturo ng plenary verbal inspiration, sabihan, it does not teach that all parts of the Bible are equally important. Hindi raw itinuturo ng verbal o ng plenary verbal inspiration na all parts of the Bible are equally important. But they are all equally inspired. Diba? They are all equally inspired. Klaro na? Kasi meron mga talata sa Bible, lalo na lumang tipan yan, para sa kanila lang yan. Hindi applicable sa atin. Diba? Minsan nagkukwento lang history for us to inform lang, for information. Diba? Pero inspired, diba? But not totally important sa lahat ng mga tao. Kasi John 3:16, salvation Yun, very important yun, di ba? Very important yun para sa mga tao. Bukod sa inspired, very important pa. Amen? Oo. Yun ang una, no? Number 2, plenary verbal inspiration does not guarantee the inspiration of any modern or ancient translations of the Bible, but deals only with the original Hebrew and Greek language. Ito raw yung tinuturo ng plenary verbal. Hindi raw po siya gumagarantiya ng inspiration ng any modern translation. Ang ginagarantiyahan niya talaga na inspired yung original na salin. Yung Hebrew at saka yung Greek na translation. Diba? Lalo na yung mga paraphrase. Minsan nga, meron nga nagtuturo, huwag kayo gumamit ng NIV. Sabi pa sa demonyo raw yun, sabi pa. Kasi ang daming mga mali. May mga Ano po kasi yung liwanag na sa nagkaroon po ng error sa maraming error nga, di ba? Sa printing, sa pagpiprint. Oo. Kaya nung iba, daming error. Pero ang talagang according to sa sabi sa pwede sa na mali lang sa nagka-error sa printing, pagpiprint. Oo. Kaya nagkaganon. Ano kaya, sinadya o ano? Kasi different translation, like for example, yung CP ng Saksi ni Jehovah. Ang Bible nila, lahat ng Lord doon, Jehovah Oh, Jehovah. Pinalitan nila, Printing nila, lahat doon. Paniniwala nilang pangalan. Inaakma sa kanila. Walang Yahweh, puro Jehovah lahat yun. Jehovah lang talaga. Lahat ng Lord, God, Jehovah lahat yun. Jesus, Jehovah. Yung paniniwala nila talaga. Yung sabi ko, kasi yung Oo. pero yun talaga nakatatak sa isip nila, puso na si Jehovah lang talaga. Jehovah talaga. Si Boy. Pero
original sa Hebrew word, wala pong J. Walang letter J. Noon walang network. So, kung meron man, dapat Yehovah. Yehovah. Merong Yod. Pero walang J. Pinangatok na sa prophet naman yung mga ano. May alimango ang kalista namin or mga Mormons yan, pero iwan tanong, Katulad halimbawa, yung mga salin ngayon, di ba? Mga paraphrase. Meron kang makikitang mga kamalian eh. Kaya ang ginagarantihan niya lang talaga yung original. At mas malapit po yung King James version. Kasi ang translation ng King James, word for word. malalim. James. So, yan po yung kasi merong dynamic translation, merong paraphrase, merong word for word na translation. Kaya, like for example, sa pagkatagalog, mabuting balita, Biblia ang dala mo. Di ba? Mababasa mo ron huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat merong naninirang tanga at kalawang. Ano yung implikasyon ng sinasabi ron? Bawal ang mag-impok, bawal ang mag-save, bawal ang mag-alkansya. Di ba? Huwag mag-impok daw ng kayamanan sa lupa Pero ano talaga yung sinasabi sa English? Do not store up for yourself treasures here on earth. Yun pala ang ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi pala pinagbabawal ang pagsisave, ang pag-iimpok, no? Ang pag-aalkansya o ang pagbabangko. No? Ilagay mo sa tao. No? Ang ibig sabihin na pala, wag yung mag-iimpok ka para sa sarili mo lang. No? Para i-enjoy mo lang for yourself. Mali yun. Di ba ba? Enjoy lang sa libutan. Okay. Number 3. Plenary verbal inspiration does not allow for any false teaching, but it does on occasion record the lie of someone. Yan daw po Ang plenary verbal inspiration, hindi daw po pinapahintulot o pinapahintulutan. Yung yung mga false teaching. Kaya yung Bible po talaga sumisipat kung yan ay mga false teaching. Pero sa mga okasyon o sa mga senaryo, may mababasa po tayo diyan na nagsinungaling ang karakter. Like for example, sino yung nagsinungaling? Rahab. Si Ahab. Sino? Rahab. Rahab. Si Rahab. Anong ginawa ni Rahab? Pinagpapal niya yung mga Israel. Di ba hinahanap siya ng mga spy? Ngayon ng mga tao sa Jericho, yung mga spy. Anong ginawa niya? Tinago niya sa itaas. Tapos sabi niya, bumaba na, sundan na lang ninyo roon, maabutan pa ninyo. Ano yon? Pagsisinungaling? Ako, nagsinungaling. Siyempre, hindi siya nagsabi ng totoo. Hindi siya nagsabi ng totoo. Kaya nagsinungaling. Pwede ka ba magsinungaling alang-alang sa kapakanan ng buhay ng tao? Pwede ba yun? Pwede ba? Maging totoo. Maging totoo ka lang para Pero yun nga nagsinungaling kasi parang niya yung takbo niya. Para sa kaligtasan po niya. Kaligtasan ng tao. Halimbawa, pastor ka. Like for example, pastor ka, merong counseling. Tapos babae yung nagbigay ng counseling. Pastor, may pagtatapat po. Ano yun? Christian ako. Pero nagtatrabaho ko sa isang company. Naging secretary ako ng company.
yung boss ko nagkagusto sa akin. Pero pastor, Di ba? May sama siya, di ba? So, anong gagawin ko, pastor? Yeah. Tapos sabi niya, baka po pwede wag mo sasabihin ito sa asawa ko. ano yung sa May sama siya eh. Kasalanan siya. Ano yun? Kung hindi mo masalanan. Kasalanan. Kung ako na magliligaw ng pastor ka, masama niya. Hindi. Ibig sabihin niya. Yung babae. initial action Yes, ng yes, pastor. Ibig ano daw, ang sabi ng bishop, yung pastor, ang sasabihin mo kung ikaw yung Kung ikaw yung pastor, ano gagawin mo? Ang ipapayo mo sa babae, Oo. ikaw yung pastor. Depende na sa ano. Yung boss Depende na sa nakagusto sa pastor. kanya. Kung ano yung sasabihin niya, Oo. pastor ka eh. Alam niya sige, na- hindi ito makakarating sa asawa mo, pero huwag mong ituloy yung mga yan dahil masama yan, hindi tama yan. Kung pwede nga na Hindi advice. ganun, bishop. Pero, Pero ano, personal sa kasi yun yung mga ganyan mga karanasan niya. bigyan mo kasi ano yun, para sa akin kasi. Mm. So, bigyan mo rin siya ng timeline. Mm. Hanggang kailan mo ano yan. Sabi, pag hindi mo sinabi Pagtatakpan kasi, o ano, tatago. Kasi kung hindi mo kaya sabihin ang magsasabi. Parang nagkakasunduan din kayo Oo. sa gitna na hindi para sa akin na parang hindi ka masisi. Mm. At the same time, ikaw mo yung part mo. Kasi ikaw ang pastor eh, alam mo na yung tama eh. Kaya, Sa business kasi hindi siya. Ang papayo mo nga, kung kasi kaya nga siya humingi ng ano sa'yo eh, na huwag na makarating doon sa asawa niya. Pero kung ititigil niya yon, pwedeng hindi na makarating Very sa asawa sensitive niya. ba nila? Pero kung hindi niya ititigil, siyempre kailangan makarating mo. kasi Huwag na siya magtrabaho doon. Balis na siya. Oo. Ayun nga maiwas. Mag-resign na lang. Para makaiwas. Para makaiwas sa tukso. Kasi ba't nang huli, bibigay at bibigay ka doon. Talaga. Eh, paano kung, Lalo kung yung- paano yung sumunod na revelasyon sa'yo? Revelasyon. Carry. Pwede naman Pastor, siya umalis basta. Katunayan nga po niyan eh. Nagkaroon na kami ng Ng ano, ugnayan. Ay. Oh. Kasi naman siya. Yun na yung kasunod na ano ron. Nade-develop na ako, nagkaroon na kami ng ano. Anong gagawin mo ngayon? Develop na siya. May nangyayari. Mag-repent. Hindi kaya Di ba marami mga totoo yun eh. Practical yan, realidad yan eh. Sa ganyan sa Kahit tuloy hindi ng ka buhay. tumawag, kapitbahay mo nila. Yes. Kasi naghanap na yun. Ito po yun. Very common. Very common po yung ganyang mga senaryo. Kaya sa akin, Halimbawa, pastor ka. May humahangos na miyembro mo. Pastor! Alam mo, pagtatapat ako sa iyo. Nakasagasa po ko ng tao. Tinakbuhan mo. Ano po dapat kong gawin? No. Nakasagasa. Tinakbuhan. No. Di ba? Dapat ko na sinasabi niya. Kanina na sa pastor sa kasi bintana. nakagasan na yun. Galing niya na sa hospital. Parang Di ba? criminal na yun. Ano, isusuplong mo siya, iyaano mo siya sa, sa alagad ng batas. Kasi makukulong siya. Hindi. Papay. Oo. Sabi mo siya. Papay ng pastor Oo. doon. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang pastor? Ano ba gagawin mo? Susuplong o ano? Yung ano, kausapin ko. Kasi Anta- sa atin naman pagpapatawad. Kung makasundo kayo yung usapan na ganito na lang gagawin or ibayaran niya sa hospital, why not na hindi niya... Susuko niya sarili niya? O isusuko mo siya, ganon? Ayaw niya sumuko. Bakit isusuko kung Hindi, babayaran hindi, yung si Pastor. bisita ng hospital? Hindi nga, siyempre pag hindi nga alam eh, wala nga nakakaalam. Wala nakakaalam. General nga. Tinakbuhan niya eh, wala nakakaalam eh. Wala nakakaalam ng sikreto eh. Siya lang binanggit eh, sa ilang sinabi sikreto eh. Para sa akin, pastor yun eh. Nakukonsensya din siya kung Alam niya kukonsentin yung ano niya po. Oo. Iano ng Diyos yun. Tuturuan nga na isuko mo na lang. Kasi di ba yun po ang tama. Sumuko na lang siya doon sa police. Hindi, magsabi ko. I-advise mo siyang ganon. Gagaan pa yung ano niya,
Yung kaso Oo. niya. Brother, para tapos ang usapan, punta ka sa buntok ng Tangalala. Gaganda yung kaso niya. So, pwedeng ano, no, usapin mo na talagang counseling talaga yung ano doon. Counseling talaga. Diba? Papagawa ko sa kanya. Counseling Mm. talaga. Kasi Consequence na. kutsindi ng pastor, di Ano ba? kasi, Halimbawa, nagkakaroon ng may Bible study ka, no? Nakukonvict na yung tinuturuan mo. Tapos mag-ano siya, mag-reveal na siya. Pastor, nabibless ako sa aral At sa totoo lang, hindi ko mapatawad yung sarili ko. Bakit? Kasi nung binata pa ako, nakapatay ako, tinakbuhan ko. So ngayon, ayun, matagal na yun, mga ano na yun, mga, halimbawa, 50 years old na siya ngayon na nakakilala sa Panginoon. Binata pa siya nangyari yun. Anong gagawin mo? Kasi hindi pa naman sila Susuko mo siya? sa Panginoon. Papasukuin mo siya o ano? Umupo siya kay Lord. Tinatawad ka na ng Diyos sa Panginoon. Umupo siya kay God. Di ba? Doon sa, di ba, sa mga teenager, ganyan, sa mga mapupusok di ba? Oo. Sa Panginoon naman siya sumuko. Diba? Nakakaroon na siya kasi nakakailangan sa Panginoon. Ano, kakalimutan na lang yung nakaraan. Wala na. Hindi hanapin niya yung ano, Hindi siya yung natawad. pinatay niya, pamilya. Akala ko yung pinatay ang hahanapin Hindi, yung pinatay niya, yung pamilya niya. Dahil wala na yung pinatay niya. Yung pamilya niya. Humingi ng tawad. Di ba? Yun ang mahalaga yung paghingi ng tawad. Humingi ng tawad, ano. Opo. Kasi matagal na panahon na Kung sa ano nalihim. Na Pero kung kayo yung lalagay doon, kasi minsan madali lang tayo magsalita. Ano? Opo, totoo. Sa totoo lang, sa totoo madali lang tayo mag-advise Totoo po yung gano'n. Pero kapag ka ikaw na yung nasa senaryo, Oo. pag ikaw ang apektado, putting yourself in the shoes of others empathy. So, yun ba talagang magiging tugon mo o gagawin mo? Di ba? Oo. It depends the situation. Oo. Madali lang mag-advise pero ilagay mo yung sarili mo sa kalalagayan. Sa sitwasyon. Kung sa Inaalala ko- naman din, sasabihin na magdasal ka na panganalangin. Sa pagbabae. Sampung abagi ng Ore Maria, sampung ama namin na lang. Ito kung ano pa rin yung Isa pa, ano man na lang. Pero pastor ang inanahan niya Siyempre, ang pastor manarin na talaga yan sa alam niya na yan. May ano yan, may potential Yes, yan na ang pastor. siguro. Hindi na pa siya mag-address pag ano sa Pastor yan. So, ito no, yung number 3, plenary verbal inspiration that does not allow any false teaching. Hindi niya kinukonsinti yan, yung mga false teachings. Pero, in some occasion, makita natin may kwento ng pakikiapid si David. Di ba? So, merong ganyan Oh, merong kwento ng pagsisinungaling si Rahab. Di ba? So, ibig ba sabihin kinukonsinti ng Diyos yung ginawang pakikiapid ni David? Kinusinti ba ng Panginoon yung pagsisinungaling? Anong dali ko. As one reads the Bible, he must carefully distinguish between what God records and what He sanctions. So for the purpose of recording, di ba? Thus, while lying, murder, adultery, and polygamy are to be found in the Word of God, take note, they are never approved by the God of the Word. Yes. Amen? They are never approved by the God of the Word. No? Sabi nga sometimes merong ganyang account, may pagsisinungaling, may pagpatay, di ba? Merong pangangalunya. Oh. Ano yung polygamy? Pagsamba sa marami mga Diyos-Diyosan,
were found in the Word of God, pero sabi nga, God are never approved, no? They are never approved by the God of the Word. So, just for the purpose na mabasa lang natin ang kwento. Di po ba? Oo. Yung history, yung istorya. No? Paano nakiapit si David, paano niya pinapatay si Urias. Murder yun di ba? Pero hindi siya tinotolerate ng Diyos. Pinarusahan pa nga siya. Oo, di ba? O yun, pagtapos nga ng ginawa ni David noon andyan yung consequences na katakot-takot Di ba? Gusto na siyang patayin. Oo. Nagkandawindang-windang ang buhay niya. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate. Okay. Number 4. Plenary verbal inspiration does not permit any historical, scientific, or prophetical error whatsoever. While it is admitted that the Bible is not a textbook on science, it is nevertheless held that every scientific statement in the Scripture is absolutely true. Amen? So, yan po ang hindi raw pinahihintulot. Yung alin yun? Yung mga historical, yung mga scientific, yung mga prophetical error whatsoever, no? Yun po While it is admitted that the Bible is not a textbook in science, it is nevertheless held that every scientific statement in the Scripture is absolutely true. Every scientific in the Scripture, absolutely true. Kasi ang laban niyaan, yung theory ng science at saka Bible. Which is true? Science or Bible? Po? Like for example, sa account ng creation. Balikan natin ang creation account. Genesis chapter 1. Kasi andyan yung mga scientific mga Genesis 1. Ito yung creation account. Ano yung una nilikha? Let there be light. Di ba? So sa verse 1, sabi ron, in the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Then God said, let there be light. And there was light. Di ba? And there was light. So, ano po yung unang nilikha? There was, let there be light. Ano yon? Liwanag. Araw? Langit at Liwanag. liwanag. Let there be light. Opo. Hindi araw. Buwan. Buwan? Opo. Tsaka? Araw. Araw. Oh, let there be light. And there was light. And God saw the light that Di ba? Tapos ito din ang verse 4. God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. Oh. And God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning one day. So, ano yung first creation? Liwanag. Liwanag, representing araw, Buwan. tsaka buwan. Opo, kasi inante nga yung sa Pati yung malaking tumatanglaw sa gabi. Yun nga yung buwan. Yung araw naman. Tapos sa umaga. kasi ang scenario, tingnan nyo. Voidless, void
formless, no? And darkness was upon the surface of the waters. Ano, puro kadiliman lahat. Di ba? Kaya kailangan niya mag-take ng inisyatibo. Unang gagawin niya, liwanag. Light. Di ba? Tapos hinati niya ang liwanag at saka dilim. Kasi una puro dilim eh. So mula sa dilim, God created light. Nakita niya kanya senaryo, di ba? When God created light, tinawag niyang day. Sa gabi. Day. Araw. Tapos yung darkness, yung dilim, tinawag niyang night. So nagkaroon na ng day and night. Night and day. So, balikan ko yung tanong. Yun ba yung araw, sun, at saka moon? Di pa lang bishop eh. Di ba? Kasi ginano niya, sinetrate niya eh. Yung liwanag sa umaga, binalagay day, at yung sa gabi naging Night. Day and night. Night and day. Night and day. Oo. So, hindi siya araw, literal. Wala. Hindi siya buwan. Araw at buwan. So, kita nyo, no? Malinaw dyan na basta ang create niya on the first day, light. Let there be light. Not the sun, not the moon, not the stars. Let there be light. Liwanag lang. Bahala na kung paano niya pinaliwanag yan, di ba? O kung anong klaseng liwanag yan, ano? Di ba? So, pang ilang araw ang ano? So, verse 14. Ito, verse 14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Ito na yung contract mo. O, ito, sabi yun, then God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for the signs and for seasons, and for days and years. Verse 15, and let them be for the lights in the expanse of the heavens to give light on the earth. And it was so. Verse 16, God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He made the stars also. So, sa ika-4 na araw, diyan nilikha ang buwan, ang araw, ang mga bituin. Sa unang araw, ang create ng Diyos, light, to divide the darkness from the light. At tinawag niyang day, yung light, night, yung darkness. Di ba? Sa ika-4 na araw lang, lumitaw ang ano. Tama ba? Ngayon po, di ba sa science, na nag-aaral tayo, yung buwan, humihingi lang ng liwanag kay araw. Tama ba? Sa science yan. Sabi ng science yan. Di ba? Pero biblical. Sabi ng Bible. The Bible said, sabi ron ng verse 16, God made the two great lights. No? Nilikha daw ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. The greater light to govern the day. Ano yung greater light? The sun. To govern the day. And the lesser light to govern the night. It is all about the moon.
The moon and the stars, the moon and the sun and the moon. Yung sun, greater lights. Yung moon, lesser lights. Ibig sabihin, ang moon, biblical speaking, may sariling liwanag. Lesser lang. Lesser than sun. Di ba? Kaya mali ang science na sabi nila walang sariling liwanag ang moon eh. Di ba? Biblical speaking, may sariling liwanag ang one. Di ba? Lalo lang siya lumiliwanag pagka nagtapat ang moon, tinapatan ng araw, di ba? Tapos ito yung mundo, lalong lumiliwanag. Kasi merong solar eclipse, merong lunar eclipse, may mga tawag na gano'n, ano. Pero, ang realidad, ang biblical, moon has its own light. Lesser nga lang. May sarili siyang No. maliliwanag. Lesser nga lang. Kung ang liwanag ng araw ay 100 watts. Like for example lang ang moon, possible 10 watts. Pero mayroong sarili liwanag. Yan ang biblical. Diba? Kaya dito sa plenary verbal, anumang historical account yan, geographical account yan, no? Ano man sinasabi ng mga scientists, pag hindi angkop sa salita ng Diyos, mas paniniwalaan natin ang Word of God. Amen. Di ba? O ano sabi ng science? Ang mundo raw millions of years. Science yun. Di ba? Pero kung kukwentahin mo, di ba? From creation hanggang hanggang sa panahon ng mga patriarka, ng mga unang mga tao. Millions of years ba? Oh. Kasi nga, yung kwentada nila parang 6,000 years pa lang or whatever Papunta pa lang sa 7,000 years Yun ang kanilang Kaya dito tayo, sa science, lalo sa Darwin theory, ang tao galing sa unggoy. Di ba? Gumanda lang ng gumanda. Di ba? Pero biblical speaking, ang tao created in the very image of God. Amen. Di ba? So yun ang kung alin po ang Bible, doon tayo. Kahit tradition pa yan, kultura pa yan. Pag hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, ang plenary verbal inspiration, yun ang kanyang itinaturo. Aangat ang Biblia. Amen. Di ba? Okay? Plenary verbal inspiration does not permit any historical, scientific, or prophetical error whatsoever. While it is admitted that the Bible is not a textbook on science, it is nevertheless held that every scientific statement in the Scripture is absolutely true. Like for example, sa science, ang alam nila, ang mundo flat. Diba? Kaya naglakbay si Christopher Columbus Hinahalugad niya yung dulo ng mundo. Baka malaglag siya. Kasi kung flat yan, di ba? Mayroong dulo, malalaglag. Di ba? Merong four corners of the earth, di ba? Pero ano sabi ng Bible? Ang mundo, bilog. Nakahang. No? Sa alapaap o sa bilog siya. At nakita natin sa di ba, sa solar system. Ayan. So, paano ba yung flow ng solar system? Ano yung unang mas malapit sa araw? Mercury, di ba? Tapos Venus. Tapos Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Wala nang Pluto. Ayan, no?
Eh, paano kaya kung nilagay tayo sa ano, sa pangalawa sa pinakamalapit? Tapos mag-iikot yan, no? Sa solar system, ano? Eh, kung na mas malapit tayo, bawa ano yung una? Mercury, tapos yung pangalawa, no? Venus. Ah, Venus, tapos Earth ang pangatlo. Ay, kung nasa Venus tayo, baka sunog na to, no? Walang mabubuhay. Ngayon, sobrang init nga lang, no? Eh, halimbawa, nilagay tayo sa, ano, pang-apat, sa Mars. Sobrang lamig naman siguro dyan, ano? Kasi hindi masyadong no? Malayo-layo sa araw, ano? Kaya marunong ang Diyos. May tanong, meron ba tao, meron ba meron human being ba sa sa Venus at saka sa ano? Sa Mars? Oh. Wala. Number 5. Plenary verbal inspiration does not prohibit personal research. Prohibit. Ano sa Tagalog? Does not prohibit. Anong Tagalog dito? Tagalog niya nga yung sinasabi. Number 5. Ang plenary verbal inspiration daw, hindi, ano to? Hindi pinapahintulutan o pinapahintulutan? Pinagbabawal ang mga personal na Hindi ipinagbabawal. Ganun ba yun? pinagbabawal. O ipinagbabawal? Does not prohibit. Ah, Ano does it mean? Ipinagbabawal o hindi ipinagbabawal? Hindi ipinagbabawal. pinagbabawal ang mga personal. Hindi ipinagbabawal. Mga personal na Oo, yung mga personal research, ano? Okay lang, mag-research kayo. Pero siguraduhin nyo, sa mga research ninyo, hindi mababiolate ang Word of God. Di ba? Yan ang ano eh. Pang-anim, plenary verbal inspiration does not deny the use of extra biblical sources. Does not deny the use of extra biblical sources. Basa nga po Acts 17:28. Acts 17:28. Tagalog ko na. Sapagkat sa Kanya tayo ay nangabubuhay at nagkikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Amen. For in Him we live, in Him we move, and in Him we exist. As even some of your own poets have said, for we also are His children. Amen. Oh, about Titus 1:12. Titus 1:12. 1:12. Sinabi ng isa sa kanila rin ng isang propeta ang sarili nila. Ang mga taga-Kreta, kailanpaman ay may mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw ng mga tamad. Ano na katangi? Ay, maganda maging miyembro ba yung mga taga-Kreta? Titus 1:12. Ito na natin. Sige pa. Sabi verse 12. Titus 1:12. One of themselves a prophet of their own, and said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons,
Ano, may mga Cretans daw, ano? Sabi po ng propeta nila yan, ano? Hindi, sino may sabi noon? Prophet of their own. Di ba? No. Ang kanilang, yung mga Cretans daw, lagi, nuno na sinungaling. Ang sinungaling, masasamang hayop. Ano pa? Matatakaw pa. Yeah. Mga tamad, matatakaw. Tamad na. Matatakaw pa. Matatakaw. Matakaw pa. Tako, Di ba? sinungaling. Di ba? Sinungaling pa, masasamang hayop pa. Dapat masamang hayop eh, no? Hayop na nga masama pa eh, no? Asal hayop. Oo. Asal hayop. Oh. Eh kaya Ibig sabihin lahat ng hayop meron. Asal. walang magandang katangian, ano, yung mga Cretans, ano. Oo. So does not deny the use of extra biblical sources. So meaning to say, yung number 6, ano, pwede po tayong kumuha ng mga extra biblical sources. Tayo po, ang paniniwala po natin, sola scriptura. Tama? Sola fidei regula. Diba? So yun po yung ano eh. Kaya ang pinaka-source ng doctrine natin, Bible. Pero pwede po tayong magkaroon ng mga extra biblical sources. Sa ibang pananampalataya, ang mas pinaniniwalaan nila yung extra biblical sources. Ano yun, no? Hindi, unlike sa Christian, sa atin po, Bible ang pinaka-final base natin. Pwede tayong gumamit ng mga commentary, Bible dictionary, mga sinulat ng ibang mga author. Pwede po natin tingnan yan, basahin yan. No? Pero ang pinaka-final na basehan, kahit sino man ang author niyaan, pag lumihis na naman sa salita ng Diyos, hindi na po natin paniniwalaan yung aklat na sinulat ng human author na yan. Hindi katulad, halimbawa, saksi ni Jehovah, ang pinaniniwalaan nila, ano yon? Watchtower? Sulat ng kanilang mga leader. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo, pasugo ang kanilang pinaniniwalaan. Sulat ng kanilang mga ministro. Di ba? Ang Mormons, Book of Moroni. Ang Islam, ang mga Muslim, ano? Quran. Ang Roman Catholic, Catechism. So, tayo mga Kristiyano, Bible. The final, no, and authoritative Biblia. No po. Ganyan yung ano natin. Kung meron man tayong extra biblical sources, nulit ko, we can use extra biblical source. Pwede tayong sumangguni diyan. Pero pag mali ang biblical source na kinukuha natin, kaya ingat-ingat din tayo sa pagkukuha ng mga information. Sa AI, pwede tayong tumingin diyan. Pwede tayong consult diyan. Pero siguraduhin natin yung, di ba? Baka mamaya may mali din siya sinasabi. Ikaw magkukorek sa kanya. Di ba? Pero napapabilis kasi ang research ngayon eh, no? Number 7, plenary verbal inspiration does not overwhelm the personality of the human author. The Bible writers experience no comma like trances, while God woodenly dictated the Bible to them. Inspiration does not overwhelm their personality, nor does it increase their mental and linguistic capabilities. They always retain their physical, their mental, and their emotional powers. When the human author write the very word of God, hindi yun nawala sila sa sarili. Hindi sila nag-trans. Normal sila. Inspired ng Holy Spirit.
Amen? So, number 8, plenary verbal inspiration does not mean uniformity in all details in describing the same event. Yan. Pag binasa nyo po ang like for example, yung gospel, yung apat na, yung synoptic, Matthew, Mark, Luke, and John. Meron ka pong mababasa diyan na iba ang kwento, may konting iba ang kwento ni Mark kay John, kay Luke, no? Kay Mark. Nagkukwento sila ayon sa kanilang karanasan at ayon sa kanilang nakita. Pero same event yan. Like for example, crucifixion. May konti. No? Ganun yung naging nila eh. Katulad natin, kasi big event yun eh, yung pagpapako sa krus ni Kristo. Di ba? Yung pagkabuhay na maguli natin, Panginoon. Mga big event yan eh. Pero magkakaiba ang kanilang mga kwento. Katulad sa atin, merong big event na nangyari sa ating bansa, yung EDSA Power, yung revolution. Kung buhay ka na 1986. Di ba? Oo. Ako may sarili akong kwento. Ayon sa aking karanasan, ayon sa aking nakita. Yung mga nagpunta sa Krame, may karanasan sila, may kwento sila. Di ba? Yung nagpunta sa Camp Aguinaldo, sa EDSA, may kanya-kanyang kwento. Sa Luneta, everything. Pero big event yun. Ganyan din po. Kaya wag tayong magugulantang bakit iba ang kwento ni Matthew, bakit iba ang kwento ni, parang may konting ibang kwento ni Lucas at ni John. Di ba? So, kaya ibig sabihin, does not mean uniformity in all details given in describing the same event. Number 9, plenary verbal inspiration assures us that God had us in mind when He guided the human writers. The human writers may not be aware how their specific words addressing a specific situation in their particular time can be used by the divine author to address the needs of other people in another time. Like for example, yung mga prophecy, mga propesiya. Nag-prophesy si David, nag-prophesy, di ba? Si Isaiah, no? Sa kanyang kapanahunan, pero hindi pala sa kanyang kapanahunan yun. Mangyayari pala yun 500 years pa. Di ba? Kaya ang propesiya po pwedeng mangyari sa kanilang kapanahunan. At may propesiya na sinabi niya sa panahon nila, yung pala 500 taon pa bago mangyari. Lalo na yung sinasabi nilang second coming. Diba? Yun po yung mga Number 10, plenary verbal inspiration assures us that God included all the necessary things He wanted us to know and excluded everything else. Amen? So, that is plenary verbal inspiration. Ina-assure niya raw, no? ng plenary verbal inspiration, lahat ng dapat natin malaman isinulat na. Nakatala na. Sa kaligtasan, di ba? Sa practical way of life, sa mga doktrina na dapat natin idoktrina. Amen? O sa pagka-Diyos, mababasa po natin lahat dito At yung mga hindi natin dapat malaman, di ba sabi ko, isusulat lahat ng mga bagay na mga ito Malaking library. Hindi kakasya. Di ba? Pero lahat ng mga dapat natin malaman, nakatala na lahat. According to plenary verbal inspiration.
Amen. So, tuloy ko to. 2 Peter 1:21 states that the method the Holy Spirit used in the act of inspiration. Men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. The writers recorded their God-given words as they were carried along. So, ito po yung pero menoi, by the Holy Spirit. They were moved by the Holy Spirit in their writings, much as sailboat is borne along by the wind. In inspiration, the Holy Spirit caused the writers to record God's revelation. They put in writing the truths God was unveiling about Himself and others. It is thus clear that the Bible is from God. The affirmation. So in other words, the Bible is a divine book. Is clearly a self-evident truth. From this truth stem 4 rules which Bible interpreters should recognize as they approach the Scripture. Rule number 7. The Bible, being a divine book, is inerrant. 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 I-N-E-R-R-A-N-T. Ibig sabihin, walang kulang o walang kamalian. Rule number 7. The Bible, being a divine book, is authoritative. Authoritative. Rule number 9. The Bible, being a divine book, has unity. Unity. Ibig sabihin, the Bible will not contradict itself. Number 2, because the Bible contains unity, its obscure and secondary passages are to be interpreted in light of clear and primary passages. Number 3, the Bible often interprets itself. Amen? Number 4, accepting the unity of the Bible also means that we should acknowledge what is called the progress of revelation. So, meron pala progressive revelation. Yeah? And rule number 9, the Bible, being a divine book, has mystery. Mystery. Kaya, sipatin po natin yung minsan may mga propesya, may mga miracles, may mga doctrine, di ba? In summary, accepting the divine nature of the Bible means we acknowledge its inerrancy, authority, unity, and mystery. Yun ang pinaka-conclusion nito. If the Bible is looked on as a merely a human book, kung ang Biblia raw po ay sinisipat natin na ito po ay common na aklat, no? O human book, then as we seek to interpret the Scriptures, we would not expect it to be inerrant, or we do not expect it as authoritative, no? Or harmonious, and to contain mystery. So the Bible then, according to these self-evident assertions, is a human book and is also a divine book. In other words, ang Biblia, dalawang bahagi. Human book, tao ang nagsulat, no? Para sa tao. Diba? Human book, ginamit ng banal na Espiritu Santo ang tao. Di po ba? Pero sa isang parte, divine book, dahil nga kinasihan ng Holy Spirit ang human author.
Amen? So, neither can be denied. Hindi na natin po pwedeng isang bahagi lang ang paniwalaan natin. Human book lang yan. Tao lang ang gumawa. Pag ganun ang pananaw mo, wala magiging kapangyarihan na salita ng Diyos sa iyo. Pag ganun ang pananaw ng tao, tao lang ang sumulat, no? Sa tao lang yan, hindi po ito magiging powerful sa buhay natin. Tayo mga mananampalataya, we believe both. The Bible is a human book and the Bible is also a divine book. Amen? So, if we look on the book as only human, then we approach the Bible rationally. If we look on the book as only divine, while ignoring its human elements, we approach the Bible as mystical book. No? So, ibig sabihin, pag mystical book, bawal basahin yan. Banal yan eh. Katulad ng mga tinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sabi nung anak, Nay, ano po yung aklat na itim diyan? Bakit nakatupi? Sabi nung nanay, huwag mong gagalawin yan. Banal na aklat yan. Mystical. Kaya, wala, di bubuklatin. Di ba? Seeing that the Bible is a book that is both human and divine. Yan po yung ano. So we seek to interpret it as we would any other book, while at the same time affirming its uniqueness as a book of divine truth from the hand of God. Amen? So, that's all. Any other question? Reaction? Next time ito ating dito tayo sa the process of exposition. Thank you po sa mga nasa online. Tayo po'y manalangin. Sam, close us in prayer. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na inyo po pinagkaloob sa amin, na patuloy po namin na sinisiyasat, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat din, Panginoon Lord, sa ginamit mo, Panginoon, para mahiyag to sa amin, Panginoon Lord God. Bigyan mo po siya ng maayos na pangangatawan, physical, Panginoon Lord God, at knowledge and wisdom, Panginoon Lord, sa kanyang pagtuturo, Panginoon. Maging sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan niyo po kami. Dinadalangin namin, Panginoon Lord God, ang inyong proteksyon, Panginoon Lord God, ang mapas sa amin, Panginoon. At muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon Lord God, sa aming mga natutunan. Ito po ang aming samak na nalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Malulubat na. Thank you po.